Yes, hello, magiging shoutout po sa inyong lahat, and of course, welcome to JR Flores Channel, The Job, The Real Love Life Story, Episode 1. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mang dako kayo ng mundo naroroon ngayon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. At para po dun sa mga bago pa lamang dito sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And of course, don't forget to press our notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga susunod pang mga video. Ayun na nga guys, no? So in this episode, since na medyo malapit nang bitayin ang inyong host, bitay talaga yung aking term. Alam na ni Rachel yan kung ano ibig sabihin ng bitay. Ayun na nga, since na malapit nang bitayin ang inyong host, sinadya ko po at ginawa ko po ang video na ito just a part of my confession sa aking mga nagawang mga kalokohan noong ako ay nagsimulang maglandi. Ayan. Maglandi talaga yung aking term. Ayan, so dito po ay isisiwalat ko po lahat kung paano ko nilaro o kung paano ko pinaglaruan yung tinatawag nating pag-ibig. Kung gaano ako katarantado, kung gaano ko kagago nung ako ay nasa kabataan paano. Dito po sa video ito ay ikukwento ko po sa inyo ang aking the real love life story since after my high school life. And of course, para po sa kanilang mga privacy, minabuti ko pong wag nang banggitin o wag nang i-mention ang pangalan ng mga na-involved dito sa video ito. So, bago natin simulan guys, please watch this. Yes, welcome back once again guys, and of course gaya nga po na nasabi ko no, in this episode 1, ikukwento ko po sa inyo ang the real love life story since when I was in high school or after my high school life. At saka ulitin ko po no, dahil malapit nang ibitay o malapit nang bitayin ang inyong host, I decided to make this video as my confession para po dun sa mga kalokohan o kung gaano ko o kung paano ko pinaglaruan yung tinatawag na pag-ibig. So, ibubuod ko na lang po siya guys, hindi ko na po ikukwento yung buong detalye para mapadali po tayo. At saka ginawa ko po itong video na ito dahil sa kaduluduluhan po nito after episode up to episode 5, dito rin po ako huhugot, kukuha ng aking magiging topic para po dun sa continuous na bagong content ko. So, I decided o ay pinili ko yung aking story, sarili kong istorya para po ma-share ko na rin po sa inyo kung gaano ako katarantado o gaano ako kagago nung nagsimula nga po gaya na sinabi ko, nagsimula akong maglandi. So yun na nga guys, no? This video is entitled Namang Ka sa Dalawang Ilog. Yun yung mga kasabihan ng mga matatanda noon na pag ikaw ay umibig sa dalawang dilag, pagsasabihan kanila na huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Ayan. So, ito na nga po guys, no, after my high school life or after I graduated in high school, nag-decide ako na wag na muna akong mag-proceed sa college, no, dahil gusto ko munang magpahinga ng konti. O kung magkaroon man ng pagkakataon ay magtrabaho muna bago ko mag-proceed sa college. So, since sabi ko, papahinga ako, so nagplano akong mag-vacations doon sa probinsya namin which is in Aklan. Yun ang province namin sa Aklan. So after na umuwi ako sa Aklan, dahil medyo nawili naman ako doon, dahil medyo, siyempre marami akong nakakasalamuhan na mga bagong kaibigan, especially doon sa mga kamag-anakan ko. Siyempre matagal kami hindi nakita dahil sa Manila talaga ako halos lumaki at doon na rin ako nag-aral. So nawili ako. And then, andun din naman yung iba kong mga kapatid, nandun din sila nagtatrabaho. So, mayroon din naman akong katuwang, kumbaga, kung wala man akong trabaho, may nahihingian din ako ng konting ayuda. So, yun na nga, ang nangyari, piyesta noon sa aming baryo,
nung ma-meet ko yung isa kong pinsang lalaki. Tapos, na-invite niya ako dun sa baryo, sa kabilang baryo, which is sa baryo din nila. After nung fiesta sa amin, mayroon din daw sayawan sa kanila. So, inimbitahan niya ako. And then, ipapakilala daw niya ako dun sa girlfriend niya. Pagdating namin doon, ayun, sabi niya, minsan, may papakilala rin ako sa iyo, yung kapatid ng girlfriend ko, ayun. So, pinakilala niya sa akin. After that, hanggang sa pag-usap o na ano, nagkaroon na kami ng konting unawaan isa't isa. So, naging ano ko na, naging hobby ko na araw-araw o halos tinatawid ko na, halos hindi na ako umuwi doon sa baryo namin. Doon na ako natigil sa pinsan, sa bahay ng pinsan ko, para lang makapamasyal ng ano, makaakyat ng ligaw doon sa kapatid ng kanyang girlfriend. And one more thing, after I meet her father, sinabi niya sa akin na Yoyong, Yoyong kasi tawag nila sa akin, Yoyong, alam mo, ikaw lang ang kauna-unahang lalaking umakyat ng ligaw dito sa anak namin. Sabi ko, bakit po? Kasi nga natatakot daw sila, baka daw sila patayin. Sabi ko naman, wala naman o sigurong tatay na papatay lang ng isang lalaki para lang dun dahil sa nililigawan yung anak niya. Malamang siguro pagsasabihan lang ng kung ano yung tamang gawin o yung tama yung dapat yung gawin kung kayo ay talagang nagkakasundo, siguro magbibigay lang ng advice. Pero yung sasabihin na papatayin ay wala naman o sigurong nangyayari sa totoong buhay na gano'n. So ayun na nga, medyo nagkasundo na kami nung araw-araw pumupunta na ako doon. Tapos ang uwi ko na lang sa amin is weekly na lang. Doon na ako natigil sa bahay ng pinsan ko. Walang hiya talaga. ginawang boarding house yung bahay ng pinsan ko. Ayun. Yun na nga, so every Saturday lang ako umuwi doon sa baryo namin. And then, babalik na naman ako mga 2 to 3 days again. Babalik na naman uli ako doon. Tapos habang nandun ako sa amin, ito naman tong isa kong kapatid, niyaya kami, kasama yung pinsan namin isa pang lalaki. Niyaya kami na maghaharana daw siya. Kasi meron siyang nililigawan din doon sa baryo namin. Although na alam ko naman kung sino yung nililigawan niya at alam ko rin kung saan ang bahay niya, nagtaka ako. Kasi ang dilim sa amin kahit sabihin natin may electricity, on that time mga alas 9 ng gabi, mga tao sa baryo tulog na, and then lahat ng ilaw niyan patay na. So madilim pa rin talaga. Kaya nung naglalakad na kami, nung parating na kami dun sa isang bahay, sabi ko, hindi naman ito yung bahay ng girlfriend mo Sabi ko sa kanya, sabi niya, relax ka lang. Tapos sinimulan na niya yung mag-gitara tapos kumanta. Ang kinanta pa niya, Lover's Moon. Yun talagang theme song yung Lover's Moon. Yan, habang kumakanta na siya, nakalahati na siya ng kanta kanya, may nagbukas ng bintana, yung nanay ng babae. Sabi ko, ano ba kailangan niya? Sabi niya, gusto lang po sana namin mga akit ng ligaw para na doon kay sa anak niyo. Sino bang akit ng ligaw? Sabay sila ng pinsan ko, tinuro ako daw. O sabi ko, bakit ako? Kala ko ba kayo mag-aarala, bakit ako tinuturo nyo dyan? Sasama lang naman ako, sabi ko ng gano'n. So, wala akong nagawa. Talagang, ayun, mabait naman yung nanay, pinaharap sa amin yung anak niyang babae. Ayun, nag-usap din kami. Hinayaan ko lang yung dalawa doon, yung kapatid ko sa pinsan sa kabilang kubo. Nag-usap lang sila doon, kahit maraming lamok. Kahit kami, nilalamok din doon. Dami kasing lamok. Ayun, naging kaugalian ko na rin. Parang nagkaroon ako ng, tawag dito, confused kung sino ba talaga sa kanilang dalawa. Sabi ko na lang, naisip ko na lang na kung sino sa dalawang ito ang unang sumagot sa akin, yun ang siseryosohin ko. Ito namang taga-amin, medyo mailap, talagang hindi mo mapasagot ng basta-basta. Talagang gusto niya balik-balik ka doon sa kanila araw-araw. So yun din ang ginawa ko. Kahit sa kadiliman ng gabi, minsan naliligaw pa ako ng daan, hindi ko na alam. Kasi yung daan lang sa probinsya, sa baryo, di ba, yung makikitid lang yung talagang kung saan lang yung naaapakan ng tao, yun na talaga yung daan. Hindi talaga yung kalawakan na daan. Tapos ang dilim-dilim pa. Namalayan ko na lang, wala na ako sa daan. Kung saan na akong puno ng nyog, nagsusuot-suot, nagkandaligaw-ligaw na ako. Ayun, so inabot din ako ng buwan bago ko siya napasagot. Pero parang alanganin pa sa kanyang sagot. Basta
pakita mo lang, sabi niya sa akin na dito ka, ganun, may sasagot ako. Or inihintay pa niya na mag-birthday siya bago siya sasagot. Ngayon, bumalik naman din ako sa isang, sa kabilang baryo. Yun, napasagot ko naman siya kaagad. In just a month yata. Pagbalik ko, napasagot ko na siya. Nagkataon guys, ito. Another fiesta in our barrio. At isa ako sa mga naging organizer nung fiesta na yon. At sa probinsya kasi, sa baryo kasi, nauuso noon yung mayroon silang mga kandidata na yung kinakoronahan sa gabi ng fiesta. So, ang ginawa namin noon, kumuha kami ng kandidata, isa para dun sa baryo namin, sa sarili naming baryo, at kukuha din kami ng ibang kandidata para dun sa ibang baryo. Ngayon, yung iba namang komite, na pinpoint nila yung babaeng nililigawan ko dun sa kabilang baryo na siya daw ang kukuning candidate. At the same time, yung nililigawan ko rin dito sa baryo namin, yun din ang kinuha nila. So, sabi ko, paano to? Patay tayo dito, magkakahulihan. Yun. Dumating na yung point. Sabi ko naman sa pinsan ko, insan, paano to? Sabay sila dito sa sayawan. Paano ko sila haharapin? Relax ka lang, sabi niya, ganun. Basta ako bahala. Ang ginawa ko, kasi nandun sa kabilang dulo ng sayawan yung isa, nandito naman sa kabila yung isa. Ang ginawa ko, pag once na gusto kong isayaw yung isa, punta muna ko doon. Tapos isasayaw ko siya. Pagkatapos ng isang tugtog, punta na naman ako sa kabila para doon na naman makisayaw. So nag-enjoy si Yoyong, parang talaga, kaliwat kanan, lagari talagang ginawa. Ayun, nagtawa ko. Kinabukasan, ito na yung sinasabi ko. Kinabukasan. Nagkita. Pinatawag ako nung nandun sa taga-aamin na babae. Pinatawag ako. Akala ko naman kung ano na yung sasabihin. Yun pala, nalaman niya na nandun, may iba pala akong girlfriend dun sa loob ng sayawan na yun kagabi. Sabi niya ng ganun. So pinapili niya ako. Sabi ko naman sa kanya kasi, ikaw kasi tagal-tagal ko nang naliligaw sa iyo, pero hindi mo pa rin ako sinasagot. Ayun. So ikaw, nasa sayo yan, sabi niya sa akin. Mamili ka, siya o ako. Paano kita pipiliin na hindi mo naman ako sinasagot? Sabi ko sa kanya ng ganon. Siyempre, pipiliin ko yung nandoon dahil sinagot ko na siya. Saka, direkta ako sumagot guys. Hindi na ako sa kanya na, wala kami relasyon. Hindi ako nag-deny. Inamin ko talaga, mayroon kami. Kasi, yun nga, ang naging dahilan ko na ang tagal-tagal ko na naliligaw sa'yo, hindi mo pa rin ako sinasagot. Kaya nga kita siya tinatawag, sabi niya sa akin, dahil sasagutin sana kita, kaso may nalaman akong balita, sabi niya ng sa akin. Nasagot ka kung saan may nabalitaan ka nang meron akong iba. Paano kung wala akong iba, hindi ka pala sumasagot, sabi ko ng ganyan. So, ayun, sabi niya sa akin, pumili ka na lang ngayon. Okay naman sa akin kung sinong pipiliin mo wala naman problema sa akin, sabi niya ng sa akin. So, yun na nga. Sabi ko, okay, pasensya na, pero mas pipiliin ko yung sa kabila. Kasi kumbaga, siya yung naunang sumagot sa akin. Ayun, nagparaya naman siya. Naman kami, naghiwalay ng maganda na bukal sa loob yung paghiwalay namin. At hindi naman siya natawag na naghabol o whatever. So, ayun na nga guys, So, andun na ako napunta sa kabilang baryo. So, yun naging seryoso ko na. Minsan, naranasan ko doon yung, siyempre sa amin, kasi pag pupunta ko doon, ang ginagamit namin, tumatawid pa kami ng dagat. Hindi naman kalawakan ng dagat. Pero, babangkain mo siya. Ang sasakit sa namin is yung bangkang disagwan. Yan, disagwan. At tapos nanghihiram pa ako ng bangka din sa pinsan namin. So yun, pumupunta ako doon, magbabangka pa ako. Mga kalahating oras siguro bago marating yung kanila sa pagbabangka lang. One time, New Year. Talagang hindi na ako bumalik ng Manila kasi nawili na nga ako doon. Tapos New Year nung that time na yon, nung inibitahan niya ako na doon daw ako mag-New Year sa kanila kasi sama-sama daw kami lahat magsimba kasama yung mga magulang niya at mga kapatid niya. Sabi ko, sige. So, mga alas 6 ng hapon, pumunta na ako doon sa bahay ng pinsan ko para manghiram ng bangka.
okay pa yung tempo, okay pa yung panahon eh. Talagang as in, okay yung panahon. Nung that time, mga alas 7 na ng gabi, at saka lumakas bigla yung yung ulan, saka hangin, saka kulog. Tapos, andun pa ako sa ang sasakyan ko pa is yung bangkang Desaguan lang, wala talaga wala na akong magawa, notice na eh. Talagang nag-decide na ako na talagang tatawid talaga ako kahit gaano man kalakas yung alon dahil sabi ko baka mapahiya ako nito sa magulang niya dahil inibitahan ako tapos di ako sumipot. So, talagang nag-decide ako. Yung ginawa ko, yung baon kong damit, nilagay ko dun sa ilalim ng bangka. Kasi yung bangkang Desaguan open yan eh. Tapos yung dulo at dulo niyan may konting close talaga. So doon ko nilagay yung damit ko sa ilalim para hindi lang siya mabasa. Tapos habang tinatawid ko yan, kinakabahan ako kasi ang lakas talaga ng alon. Saka yung hangin, bugso ng hangin ang lakas. Kaya yung alon. Tapos kung hindi ka pa marunong magbalanse dun sa bangka mo, kasi yung bangka lang ginagamit namin dun is isa lang yung katik niya. So kung hindi ka marunong magbalanse, tataob ka talaga. So sabi ko, bahala na. Tapos meron pang nababalita dun sa baryo na yun na meron daw dun na yung kakaibang tao ba na may hawak na may alagang buhaya na nilalabas paggabi. So sabi ko, patay tayo dito. Sabi ko, bahala na. Sabi ko, pag nanginginig ako dahil sobrang lamig, dahil basang-basa na ako ng ulan. Sige lang, sagwan lang ng sagwan, makarating lang. Sa awa ng Diyos, nakarating din naman ako. Ayan, sabi naman, pagdating ko doon, sabi ka sa akin, o bakit nagtuloy ka pa eh, alam mong masama yung panahon. Eh, alangan bumalik pa ako eh, nasa kalagitnaan ako nung lumakas talaga yung ulan. Alangan bumalik pa ako. Eh, di yung isagwan ko pabalik, isagwan ko na lang kapunta dito para tuloy-tuloy na ako. Ayun. So yun na nga, tuloy-tuloy na kami, medyo nagkausap, kumbaga nagkasundo na kami ng mga magulang niya. Ayun, lagi na ako pumupunta doon sa kanila. Tapos, minsan inuuwi ko na rin siya sa amin. Ayan. At pag once na may inuwi ako sa amin, guys, wala nang intro yan. Tamsak agad yan. Ganyan, kalandi yung inyong host. Ayan. At tapos, yun na nga, isang beses ko lang sa inuwi. So, siyempre, alam nyo na kung ano nangyari. Yun na nga, tamsak dan host. Ganyan, ganon. So, yun na nga. Tapos, nagplano kasi siya noon na pupunta ng Maynila. Kasi ipapasok na siya ng Yung ate niya kasi, nagbakasyon lang din doon nung that time na magkakilala kami. Nagbakasyon lang doon dahil fiesta din sa kanila. Tapos, bumalik ng Maynila dahil siyempre may trabaho. Isasama daw siya ng ate niya kasi ipapasok siya dun sa mall kung saan nagtatrabaho yung ate niya. So sabi ko, okay lang, sabi ko, kung trabaho naman ng lakad mo dun, walang problema, sabi ko. So pinayagan ko. So yun na nga, so since na sa Manila na rin siya, ako naman to, since na yung isa ko pang kapatid ay nagtatrabaho din dun sa Boracay, nangangailangan daw yung supermarket nila na tinatrabahan niya ng isang staff. So pumasok ako at tinanggap ako doon as a sales manager at the same time collector. So as being a collector, doon din nagsimula ang pagiging collector ni host ng babae. So doon nagsimula ngayon yung may mga kasamaan kasi kaming babae at saka mahilig kasi ako magbiro noon na pag once na may na-meet akong isang babae, niloloko o binibiro ko lagi na, mamaya pagkatapos nating maligo date tayo. Ganun ko. So sila naman ngayon, pag sila naliligo, nag-usap-usap, naririnig ko. Kasi sabay-sabay kami nagliligo niyan eh. Tapos naka-brief lang kami, tapos sila nakaganon lang. So naririnig ko minsan sinasabi, bakit nagsasabi sabi ni Yuyong sa atin lagi, date tayo. May gusto ba sa atin yan? Hindi nila alam. So yun na nga, so, yung isang sales lady namin, yun ay pamangkin ng may-ari nung supermarket. So niligawan ko. So siyempre dahil pamangkin siya ng may-ari, parang iniingat-ingatan ko. Sabi ko baka pag niloko ko to, baka matanggal ako, baka masibak. So ayun, although na mayroon din namang kissing-kissing lang, pero walang ganon-ganon. Kaya lang, until that time na nalaman nung nalaman nung may-ari ng supermarket, pinagbawalan kami. Pinauwi siya, nagbakasyon siya, uwi ka muna. So wala. Ngayon, so since na pinauwi siya, kulang kami ng staff, nag-hire ngayon ako ng isa na namang sales lady.
So after na maging close ko naman to isang sis lady, siyempre dandan naman sa biro, tapos bola-bola, yun, itsing-itsing. Nagpabola naman, ate, bugto. Tigok si ate, ayan. So ayun no, nagsimula na naman ulit dun sa mga biro-biro, tapos nag-date kami. And alam nyo guys, one time, hindi man natatawa ko talaga sa aming first experience. Alam nyo na yun kung ano yung first experience. Alam nyo na kung ano yun. Hindi kami doon sa ano sa staff house namin. Doon kami sa labas, which is may sa compound kasi namin. Mayroon naman siyang bakod, pero mayroon siyang baat-baat. Hindi siya talaga close na bakod. So mayroon kaming isang pwesto doon, which is nandun kami sa may, sa may water pump, may kunting ano, may kunting tubo, nandun kami. So ayun, tawang-tawa ko doon yun. Nasa kalahati pa lang kami ng pagtutungit. Ayun na, sapaw, draw. Ito naman mga kasama namin kasi lumabas. Tapos naririnig namin sa, ano, sa labas, padating na. So simple, since naparating na, mahuhuli kami. Kaya nagtakbuhan kami sa papasok sa loob. Tapos kinabukasan, di pagising ko, bago ko magpunta sa duty, may bitbit akong isang, ano, yung isang malakong ng, what you call this, soup. So sabi ko, nandyan siya sa harapan ko, harang-harang, babara-bara sa daan ko. So sabi ko sa kanya, tabi-tabi ka nga dyan, mainit yung ano ko. Sabi ko ng ganon. Arin, sabi niya. Sabi ko, mainit yung dala ko. Sinagot ba naman ako? Siyempre, mainit kasi bitin. Sabi niya sa akin ng ganon. Sinagot ko din naman siya. O gusto mo, kung nabitin ka, edi ulitin natin mamaya. Ayun, laganap, inulit. Andun na sa kwarto ni Yoyong, natuloy. Yun. Pero hindi rin kami natuloy. Hindi rin kami nagkatuluyan. Umuwi din siya kasi ewan ko kung bakit anong dahilan, parang siguro sa akin wala naman. Nakuha ko naman yung gusto ko eh. Ayun, ganun kasi naulo si Yoyong. Ayan. Sabi ko, sige, okay lang, uwi lang. So, another na naman. Ilan na kayo? Pangalawa pa lang. Third time, nag-hire na naman ako ng bagong sales lady. Ganon din ang issue. Bola-bola, ayan, ganun. Pero walang nangyari sa akin. Mayroon kami mga kissing-kissing lang. And then one time, mga kasamahan ko lalaki tapos sila, nag-inuman kami lahat. At alam niyo kung anong ininom namin noon, gin pa. Yun, umiinom pa sila noon ng gin, yung mga babae noon. So, isang ano kami, nakaikot kami ng gano'n sa isang kwarto. Sa kwarto nila kami nag-inuman, sa kwarto ng mga babae. So, ako naman to medyo nakaano na. Tapos yung girlfriend ko, siguro nalasing na, humiga na doon sa kama niya. Ako naman to, nandun ako nakaupo sa kama nung tita niya. Ngayon, siguro sa sobrang naparami din kami ng inom, nakatulog din ako doon sa kama nung tita niya. Ngayon, pagising ko, sabi ko, bakit wala na ako? Kasi nakasapatos pa ako, tapos as incomplete, ano pa ako. Pagising ko, wala na nakuban yung sapatos ko, tapos nakashort na lang ako, wala na akong pangtaas. Tapos, yung tita niya, nakayakap sa akin, patay, sabi ko. Uy, sabi ko, ano nangyari? Eh, lasing kayo, hindi mo alam. Patay tayo rito. Pagising ng girlfriend ko, ayun, sabi niya, uy, hala, bakit nandiyan ka natulog? Higa, nakita ko yan Aba, iwan ko. Sabi ko, pagising ko, nakaganito na lang ako. Oh, ayun, nanggalit sa akin, hiwalay. Oh, wala na naman. Goodbye na naman, Philippines. Pati ba naman tita ko, sabi niya, pinatos mo. Sabi ko, ano magagawa ko, lasing nga ako eh. Oh. Eh, pag nandiyan na yung palay, alangan namang katalikuran pa ng manok yan, di ba? So yun na nga, no? So medyo naglaylo muna ako, iwas-iwas muna. So parang parang sinusunod-sunod yata ako nito eh. Tapos yung isa ko pa, yung nandun pa sa Manila, 3 buwan na hindi pa ako sinusulatan. Kasi uso pa noon yung sulat-sulat. So nagduda na rin ako na baka may iba na rin to. So parang pinalaya ko na rin. Pero nagkaroon pa kami ng communication ng nanay niya. Sabi ko, Nay, bakit hindi na po nagsumusulat si ganon? Sabi na, nandun pa rin naman sila sa
same address na yung binigay ko sa iyo, sabi niya ng ganun. Hindi na nga po hindi na nga po sumusulat sa akin, nakailang sulat na po ako pero wala naman pong response. So, hindi rin daw niya alam. So, sabi ko, okay, kung ayaw nila, di wag. So, ito na ngayon guys, ang nangyari, after a week yata or third week, may pumasok na namang bago. Yun na yun yung tinatawag natin sa yung si teacher. Ayan. So, dito na medyo mahaba-habang istorya to kasi ito naging seryoso at naging mahaba din ang aming naging relasyon ito. Tumagal din kami ng almost 4 years. At ganoon din ako katagal doon. Inabot din ako ng 4 years sa probinsya dahil nawili na nga rin din ako doon sa trabaho ko. Dahil siyempre sa Boracay, maganda. Kaya medyo nawili din ako. Kaya hindi na ako nakabalik ng Maynila. Then, ito na nga, pumasok na ngayon yung teacher. So, ando na naman, nagsimula na naman si Yoyong mag-aring king-king kay teacher, kay ma'am. Ando naman, I love you, ma'am. Ayan. So, yun na nga yung pang-apat, si ma'am. So, pero, tatapusin ko muna dito guys at itutuloy ko na lang po sa next episode ang ating kwentuhan regarding about this teacher. Maraming salamat po po sa inyong lahat and of course, may gamit shoutout po and God bless us all. Sana po ay ligtas kayo sa mga oras nito at nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat muli po at see you again in our episode 2. Thank you.